Hinikayat ng Cordillera Law Enforcement Coordinating Committee at iba pang ahensya ng gobyerno ang publiko na maging maingat sa iba't ibang uri ng investment at scams tulad ng cryptocurrency, online business, love scams, online shopping, recruitment, investment at mga kahina-hinalang link. Ang cryptocurrency ay dapat rehistrado sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming mga site at app ang nagpapanggap na sangkot sa crypto trading ngunit talagang Ponzi scam ang kanilang operasyon. Ang totoong crypto trading ay rehistrado sa BSP. It's not really easy to investigate these scams. That's why we encourage complainants and victims, if they are victimized by these scams, they need to collect the receipts, to help the investigators collect receipts, contracts, emails, or any proof of their transactions. Hinikayat naman ni Attorney Noel Neil Malimban, Regional Director ng BSP NLRO, ang mga online user na mag-practice ng cybersecurity awareness. Kapag ma-eliminate mo yon, meaning may cyber hygiene practices ka, alam natin yung cybersecurity practices na tama. Pag ma-eliminate natin yon, siguro mga 50% of the scams mawawala. Ang online shopping ay maaaring maging daan para makuha ang personal na impormasyon ng isang tao. Pinapayuhan ng mga mamimili na huwag mag-picture kasama ang kanilang order kapag kinukunan ito ng rider para sa kumpirmasyon. Di ba kukuha ng picture? Huwag niyo pong papicturean yung mukha ninyo. Or siguraduhin niyo siguraduhin niyo rin yung background niyo. Walang personal information sa background niyo. Yung anak niyo, baka yung anak niyo ang kumuha ng package at yung anak niyo pinicturean. And alam na yung itsura ng anak niyo. Alam na yung itsura ng bahay niyo. And so, alam na yung sasakyan mo kasi napicturean. Okay, so let's be wary of all of those. Kasi those are what the statistics say na madami. Kung ma-eliminate natin yun, at least siguro marami na rin ang ma-prevent. Tungkol naman sa investments, bawal ang pangangalap ng recruits online kung wala kang sertipiko bilang lisensyadong broker. Binalaan mga recruiter na sila ay maaring managot at maisumbong. Binalaan din ng mga recruiter na bawal ang pag-solicit sa publiko alinsunod sa Securities Regulations Code. So, yan po yung sinasabi natin na hindi yan naaalok ng basta kaibigan, kabarkada, kapamilya, kapuso, kapatid. Bago ka mag-invest, mag-solicit ng investments, bago ka mag-post sa Facebook na ikaw ay tumatanggap ng placements or investments, dapat nagkaroon ka ng certification exam at ikaw ay may lisensya as a licensed broker or dealer in securities. Pinayuhan din ng publiko na huwag basta mag-click o magbukas ng mga link na makikita sa text messages o social media apps. Dapat mo nang suriin kung ang link ay may HTTPS dahil ito ay isang secured site. Kung walang S, ito ay hindi secure at maaaring maging isang scam. Ang pag-click sa link na ito ay nagbibigay daan sa mga scammer na magkaroon ng ganap na access sa iyong device. Dahilan kung bakit may mga random na numerong tumatawag sa iyong telepono. Nagbabala ang mga otoridad na kung ang isang post o alok ay tila napakaganda para maging totoo, umiwas na. Mag-isip bago mag-click at maging mapanuri pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pera. Michael Dad para sa Herald Express, Balita!